mga ganyan, may mga idolo tayo, di ba? Pero hindi natin nakita yung Diyos na nagkatawang tao na nag-vlog. Nag-vlog siya man, kaya kumalat yung Biblia. Pero yung mga sikat ngayon, hindi na nila alam yun dahil alam lang nila yung kasikatan, yung pera. Yung Diyos natin, na Kristo, na siyang tumubos ng ating mga kasalanan. Etong katawan na to, ito yung templo ng Diyos. Lagong malinis sa atin, mas isa. Wala. Bubat tayo sa kanyang paliit. Di wala man lang malinis sa atin, mas isa. Kaya ano nyo ba yung batas ng pantao? Kung sila din mismo yung nagpapatayan. Come on, man. Come on, man. Isip-isip kayo. May sasalpa ba talaga kayo ng pera nyo? Walang yaman ninyo. Tandaan nyo na kaya nyo rin maging Diyos, kaya nyo rin maging si Satanas. Kaya nyo pagitnaan yung mga ugali na meron kayo. Tandaan nyo po yan. Kaya kung kaya nyo maging masama, guradong kaya nyo rin maging mabuti. At yun yung hinihintay ng Diyos sa atin. Yung magkaisa tayong lahat. Dahil meron po siyang sinabi, di ba? Ang huling utos niya, di na tayo kailangan ng malito, mga kaibigan. Bahalin nyo lang ang inyong kapwa at ang inyong kaaway. Bahalin nyo ang inyong kapwa gaya ng pagmamahal nyo sa sarili nyo. Tandaan nyo po yan. Sinabi niya yan. Kaya nasa inyo kung hindi tayo magmamahalan. Nagtimpa ka kayo, simpa-simbahan lang. Kahit na napakalaki pa ng itinasites nyo, hindi niya kailangan yun, man. Matagal na tayong ginagago ng pangit at ay, nako, go! Talaga, delikadong programa. Siyang nagpapalaso din sa mga bata. Kanya-kanya natin pamilya. Kapag tayo lagi sa cellphone, pero hindi natin man lang siya naiisip. Maski isang oras na. Hindi porket, mayaman na kayo. O nagawa nyo na lahat ng gusto nyo, ipanatag na kayo sa buhay ninyo. Come on, men. Baka hindi nyo na iniisip yung inferno. Hindi ako napunta dito para takutin kayo. Mataya akong nakapagsalita ako dito dahil sa totoo lang, first time pa lang po ito. Isa lang po akong kaibigan, mga kaibigan. Hindi po ako pastor dito. Lagi nyo na lang ako nagpapasikat, talang katarungan. Nasa inyo po yun, mga kaibigan. Mga kayo inyong papakinggan. Maraming salamat po. Pagpalain kayo ng Diyos. Araw po ng ating Kristo na siyang tumupos ng ating mga kasalanan. Sa inyo po ang aming biyahe. Makapunta kami sa aming mga pupuntahan. Maraming salamat po. Amen. Anak ka ng Diyos. Gawin mong malaya yung sarili mo, man. Huwag kang magpaipit sa mga programa nilang bulok, man. December 16 nung ginawa ko yan. Wala pa nang ako niyang ganong alam. Sinubukan ko lang yung sarili ko kung kaya ko ba. Mukhang kinaya ko naman. Nakakaya siya sa una. Dahil gaya ka nang nasusulat sa Biblia. Pagkakamalan kang baliw. Dahil ganyan talaga nabulag ang mga tao sa ginawa ni Satanas. At hindi naman natin masisisi ang mga tao ron. Maging lahat ng mga nanonood ngayon. Tayo ay pawang biktima lamang ng mga nangyayari dito sa mundo. Dahil ginulo nila ang utak ng mga tao. Naghanap na ang ginawa ni Satanas sa mundong ito. Dahil siya ang naghahari dito. Kaya ingatan niyo yung mga damdamin niyo. Ako nga yan. Oo nga. Ako nga yan, tinawag na baliw ng iilan. Pero hanggang ngayon, nakakahinga naman. Bakit? Kayo bang mapanghusga ang dapat kong pasalamatan? Tangay na sa mga oras na to, ako yung naglalaro-laro lang. Kanya-kanya tayo ng trip dito, man. Kung alam nyo ang laro ng mga politika, laro ng gobyerno, laro ng buhay dito sa mundo. Lahat na nangyari. At nakikita din tayo ng Diyos, man. Isipin kasi natin na para tayong nagbablog lang. O ayan, katulad yan. Baguhin mo kasi yung nakasanayan mong daan. Meron nga sa ang lahat ang tanong, masaya ka ba dyan? Kasi nga, kung paulit-ulit tayo sa ganyang sirkulo ng buhay, man, eh wala talagang pagbabago, man. Talagang ginagawa mo na lang lahat at di ka pa rin talaga nakakahanap ng kapayapaan. Sirain mo yung sarili mo, man. Kung talagang kinakailangan at ating maintindihan. Na tayong lahat, hindi naman talaga perpekto, man. Sino ba ang perpekto dyan? Eh, lahat naman tayo makasalanan. Hindi kasi tayo dito ang magkakalaban, man. Lahat kasi tayo, kanya-kanyang dahilan. Eh, lahat talaga tayo magiging tama niyan. Ganyan tumakbo ang ating kaisipan. Eh, talagang problema nga yan. Huwag lang kasi tayong bumase sa mga nakikita natin na ginagawa ng emosyon ng iba. Tandaan mo may sariling mundo ka rin. Kilalanin mo pa yung sarili mo, men. Tandaan mo, andyan lang yung Diyos natin.